Hello guys! Oh, say hi guys! Oh, say hi guys! Happy Tuesday! Oh, aking kasama sa pagbablog to. Excited eh. Oh, excited. Today is January 27. Time check, 5:50 p.m. Ayan, nakamerienda na kami. And ako'y magbablog today, naisipan. Kahapon, hindi ako nag-vlog pahinga, Lunes. Nag-edit naman ako guys, and then nag-upload ako today. Ayan na si Hailey. Ang bigat mo eh! Yan. Ngayong araw, 3 beses lang ako nag-poke para i-measure yung aking blood sugar, guys. So, kaninang umaga, parang 4.3 before meals. Before lunch, medyo tumaas siya eh, 5.8. Kasi kumain ako ng banana 30 minutes before ako nag-poke. Kaya medyo tumaas. And then ngayon, bago kami mag-merienda, nag-poke ulit ako. So, 4.8. So, all good naman siya. Tomorrow, pahinga tayo sa pagtutusok and then sa Thursday ulit. So, every other day. Ayun. Naku, paano tayo magbablog? Si Hailey maingay din. Oh, tingnan mo doon. Oh, can you count 1 to 10? Oh, count 1 to 10 to them. What's this? What's this? What's this? 1? 1? Next, number 2? Next, 3? 4? 5, 6, 7, 8, 9, 10! Good job! Ayun na nga guys, hindi ako masyado nakapagkwento nung Sabado. Kasi nga, andun kami sa Samsung. Yun talaga yung dinayo namin nung Sabado. Dahil kumuha na nga ako ng phone ko guys, yung bagong phone ko. So ito yun. Yung box, pinakita ko sa inyo. Galaxy S25. Yung pinaka-base model lang naman yung kinuha ko. Yan, kami ni Harold yung nakipag-usap, nagtanong-tanong kung anong pwedeng magandang deals ang makuha ko. Kasi nga talagang nasira na yung phone ko. So, ito yun guys. Ito na. Gamit ko na siya ngayon. Pero nasa akin pa rin yung lumang flip. Idadali namin siya sa Sunday para ipagawa. Okay. Hi guys. Dadali namin sa Sunday para i-drop off yung flip para ipagawa. Kasi may Samsung Care nga kami guys. So, ayun. Okay naman yung deal na nakuha ko sa Samsung. Mababait naman sila. Yung nag-assist sa amin noong 2024, siya pa din yung nag-assist sa amin nung Saturday. Natandaan nga daw niya kami. And, nakakuha ko ng free na screen protector. Yung privacy ang kinuha ko. And then, naka 60% off naman tong casing na nakuha ko sa kanila, which is parang $17. Ayan. And, dahil daw new customer ako sa Samsung, binigyan nila ako ng magandang deal sa cellphone. Ang binabayaran ko lang babayaran ko lang per month guys sa cellphone ko for 2 years is $18 lang. So, medyo nakatipid ako dun. So, parang i-times natin ng $18 times 24, parang nasa 400 plus lang yung binabayaran ko sa kanila. 432, siguro plus tax na. Pero ang sabi nga sa akin nung sales associate, yung phone ko daw is 5% lang yung tax niya. Kasi nga yung number ko is still Alberta. Hindi ako nag-change guys ng number since nung nag-move ako dito sa Vancouver. So, Alberta number pa rin ako. And then, binabayaran ko pa rin yung charges from, tawag doon? Binabayaran ko pa rin yung Alberta government fee na 911, which is parang 3 cents daw dito. Pero alam ko mga 95 cents yun a month. So, okay lang. Kinip ko yung number na yun, guys. Parang ang hirap kasi magpalit eh. Happy naman ako sa bago kong cellphone kasi maliit lang din siya. Okay na okay. Pero 256 gig lang to, guys. Kasi yung flip ko, 512 yun eh. So, magta-transfer. Hindi. Wala ko ita-transfer dito. Panibagong mga pictures, videos dyan. And ang paproblemahin ko yung flip kung paano ko matatransfer nga sa computer or sa external yung mga files. So, ayun.
another gastos ngayong 2026 na hindi inaasahan. Pero that's okay. Kailangan naman yung cellphone kasi instead na mag-rely ako dito sa nagloloko ng Flip. Which is mataas pa naman din daw yung trade-in value niya if ever gusto namin i-trade in sa another phone. So, ayan. And ang ikukwento ko nga sa inyo guys, ngayong araw medyo na-stress ako dun sa pagtawag sa Fido na customer service saka yung pagpunta mismo sa Fido store. Kasi nung 2 weeks ago, January 14, nakakuha ko ng good deal to switch to Rogers na dito sa phone ko para medyo mababaan yung pagbabayad ko monthly sa phone plan. Currently nun, nasa Fido na talaga ako. And then, dahil may Boxing Week sale, nagkaroon sila ng parang $35 per month na deal, which is you need to transfer to Rogers. So, 100 gig a month ka. Canada and US yun guys ha. Pati yung pagro-roaming mo kasama daw sa 100 gig kapag nag-cross kami ng border. So, I don't need to pay additional kapag pupunta kami ng Washington. Kasama na daw siya sa 100 gig. And then, call and text, Canada, US, Mexico yata. Ayan, yung kinaganda. And then, 5G na siya, guys. Kasi ang Fido ko, LTE lang siya eh. So, nag-switch ako ng Rogers. January 14 yun. Tapos, nasira yung phone ko bandang bago mag-January 21, I think. Tignan natin yung date. Parang Thursday yun eh. Nung nasira yung phone ko. Ang gulo ni Hailey. Aray ko, ang sakit, Hailey, ng mga ano mo. Aray! Nasira yung phone ko bandang mga parang Thursday or Wednesday. Ganyan. The week after ng January 14. So, yun nga, wala pang 2 weeks nga. Kailangan ko mag-switch ulit ng Fido dahil nagpunta kami ng Saturday sa Samsung store. So, hindi ko naisip that time na nakapag-advance payment na pala ako ng parang $117 through my credit card. Kasi meron sila sasabing activation fee and then yung $5 fee up to 16 months daw, something like that. So, ang nakita ko doon sa credit card ko, 117.57 cents. So, kahapon, nagpunta ako sa Fido store kung saan ako nagpa-downgrade nung bill ko to Rogers. Sabi nila, I need to call 611, yung Fido number nga, para doon ako mag-ask ng refund. So, nagpa-schedule ako ng callback ng mga 6:30 kagabi. So, may nakausap akong babae na customer service. Ang sabi niya sa akin, wala daw silang magagawa para ma-refund. Bumalik daw ako sa Fido, doon daw sila mag-refund kasi doon ko ginawa yung transaction. Which is sabi ko, okay. Tapos binigay niya sa akin yung account number ko para mabilis ko nang sabihin doon sa Fido. And then gumawa daw siya ng ticket number for me. So today, nung lunch break ko, mabilis akong kumain, buwaba na ako sa mall at pumunta sa Fido. So may nakausap naman ako doon. In-explain ko na naman yung situation ko. Nasabi ko kung pwede ba nilang i-refund yung $117 kasi wala pang 2 weeks. Nag-switch back ulit ako sa Fido. So sabi sa akin ng lalaki, hindi daw din nila magagawa. Hindi daw din nila magagawa yung pagre-refund. So, medyo na-stress na ako doon na para akong na-high blood. Sabi sa akin nung customer service ng Fido kagabi, bumalik daw ako dito. And ngayon, sinasabi niya sa akin na tawagan ko daw ulit yung Fido. Doon daw ako magpa-refund ng $117. So, sabi ko, bukas, kausapin ko yung manager. Baka may magawa siyang paraan. Sabi niya, kahit kausapin ko daw yung manager, wala din daw magagawa. So, ang ginawa ko, after kung kausapin yung sales associate sa Fido, tumawag ulit ako sa 611 during my lunch break. So, nagpa-schedule ulit ako ng callback ng bandang mga 3 p.m. today. So, 2:30 pa lang may tumatawag na sa akin. And may nakausap naman ako, lalaki naman this time. So, ang bilis lang ng transaction namin. Siyempre, kinwento ko ulit yung situation ko na nag-change ako ng phone. I have to go back to Fido again para makapag 2 years plan ako. Pwede bang ma-credit back yung $117 sa credit card ko?
Wala pang ilang minuto, sabi niya, okay, you will expect a refund within 2 days. Ibabalik namin yung same amount na na-debit sa credit card mo. Sabi ko, ha? Nagpabalik-balik pa ako sa Fido. Tapos dito rin pala sa call center ako hanap ng solusyon para maibalik sa akin yung $117. Which is, parang nawala yung stress ko at umokay yung pakiramdam ko dahil parang dali lang naman lang i-refund yun. Bakit parang akong nagpabalik-balik pa sa Fido pati sa pagtawag sa customer service para makiusap sa kanila. Which is, ang bait-bait nung nakausap kong lalaki. Ang bilis rin niya nakipag-transact sa akin. Kaya, ayun, sabi niya, expect 2 days. Makikita mo yan, magre-reflect yan sa credit card mo yung $117 and something. So, sabi ko, thank you Lord. Kasi sayang din yung $117. Guys, pag na-credit back din yung sa credit card ko nga, pwede pa namin ipang grocery. Kasi parang overpayment ang mangyayari. Kasi lagi naman ako nagbabayad ng credit card ko. So, ayun. Kaya minessage ko kagad si Harold na parang na-stress pa ako kaninang lunch break. Tatawag lang pala ulit ako dyan sa 611 para mai-credit sa account ko. So sabi nga niya, naisip ko din baka bago lang din yung nakausap ko kagabi, hindi pa niya alam yung resolution dun sa issue ko kagabi. Kaya sinabi niya sa akin na bumalik ulit ako sa Fido. Kaya, hopefully, naintindihan niyo guys yung mga sinabi ko kasi itong batang tong makulit. Makulit. Oh, ayan na. Ayan na. May sasabihin ka pa, Hailey. Nakapagkwento na si Mami kahit nagsasalita ka din. What are you gonna tell them? Aside sa hi guys. Aside from hi guys, what are you gonna tell them? Take care? Take care? Ingat? Say ingat. Take care. See you on our next vlog. See your next vlog. Where's baby Sisi? Oh, you love baby Sisi? Oh, wait, taas kasi kita tayo sa camera. You love baby Sisi? Are you excited? Are you excited for baby Sisi? Jesus. Ayan, next vlog guys. Kukwento ko sa inyo nga itong pag-i-schedule sa akin ng cesarean section kasi naka-receive na ako ng email. So, sa next vlog yun, guys. For now, yun muna siguro ang maikukwento ko ang aking karanasan sa Fido at ang pagsuswitch ng phone. So, ayun. Pahinga na tayo? Oh, baby. May name na ba si baby? Wala pa. Wala pa kaming naiisip na name, guys. Nakatoka kay Harold ang pag-name kay baby. Okay. Say bye. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye! Okay, bye!